Nagugulat ang mga doktor. Ang isang gulay na ito ay nagpapataas ng tsansa ng stroke sa magdamag. Lampas sa 60 taong gulang, itigil ang pagkain ng gulay na ito ngayon kung ayaw mong magka-stroke sa magdamag. Lampas ka na ba sa edad 60 at inaakala mong palaging mabuti ang pagkain ng gulay? Baka magulat ka? Maraming mga nakatatanda ang natutulog ng matapos kumain ng isang masustansyang pagkaing gulay para lamang magising kinabukasan na may mga senyales ng stroke. Hindi dahil sa taba, kundi dahil sa ilang tila walang malasakit na mga gulay. Marami na akong nakitang mga ganitong kaso. Pagkatapos ng edad na 60, iba na ang proseso ng katawan sa pagkain at ang ilang mga gulay, kung makakain sa maling oras o maling paraan, ay maaaring maging mapanganib. Ang video na ito ay magtuturo ng 6 na gulay na dapat pag-ingatan, lalo na ang panghuli dahil karamihan sa mga nakatatanda ay kumakain nito linggo-linggo. Bago tayo magsimula, nais ko sanang itanong, ilang taon ka na? Saan ka nanonood? At kamusta naman ang iyong kalusugan nitong mga nakaraang araw? Iwan mo sa comment section. Binabasa namin ang bawat isa at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang updates sa kalusugan at kapaki-pakinabang na impormasyon. Kaya simulan na natin. Number 1. Carrots. Kilala ang carrots bilang isa sa pinakamalusog na pwedeng maging merienda. Malutong, mababa sa calories at puno ng beta-carotene na sumusuporta sa kalusugan ng mata. Ngunit para sa mga nakatatanda, lalo na pagkatapos ng edad 60, ang pagkain ng hilaw na karot sa maling oras ay maaaring tahimik na lumikha ng mga problema sa sirkulasyon at sa utak. Ito ang dahilan. Ang hilaw na karot ay medyo mabilis tunawin at maaaring maglabas ng natural na asukal sa daluyan ng dugo. Sa mga mas batang nasa hustong gulang, karaniwang nahahawakan ng katawan ang pagtaas na iyon nang walang gaanong hirap. Ngunit sa mga nakatatanda, lalo na may pre-diabetes, diabetes, o mabagal na metabolismo, ang pagtaas ng asukal ay maaaring magpasimula ng isang chain reaction. Tumataas ang blood sugar na posibleng bumaba naman habang natutulog. Ang pagbaba sa magdamag ay maaaring magtulak sa mga stress hormones tulad ng cortisol at adrenaline na biglang tumaas, na nagpapakipot sa mga daluyan ng dugo at nagpapataas ng presyon ng dugo kung kailan dapat nagpapahinga ang katawan. Kung isasabay pa ito kahit sa bahagyang dehydration, ang dugo ay maaaring maging mas malapot na lumilikha ng perpektong kondisyon para sa maliliit na clot na nagpapabawas ng daloy ng dugo sa utak. Ang solusyon ay simple, iwasang kumain ng hilaw na karot ng mag-isa o sa gabi. Kainin ang mga ito sa mas maagang oras at isabay sa protina o malulusog na taba tulad ng hummus, mani o yogurt. Pinababagal nito ang pag-absorb ng asukal at tumutulong na mapanatiling mas matatag ang enerhiya at blood sugar. Ang karot ay nananatiling isang mahusay na pinagmumulan ng bitamina at antioxidants. Tandaan lamang, pagkatapos ng 60, kahit ang mga malulusog na pagkain ay nangangailangan ng mas maayos na timing at mas mabuting balanse. Ang mga karot sa araw ay sumusuporta sa iyo. Ang mga karot sa gabi ay maaaring tahimik na kumalaban sa iyo. Number 2. Spinach. Sa loob ng mga dekada, ang spinach ay pinuri bilang isa sa pinakamalusog na pagkain sa mundo, puno ng iron, magnesium at malalakas na antioxidants. Ngunit pagkatapos ng edad na 60, ang superfood na ito ay maaaring tahimik na magbago mula kaibigan patungong kalaban kung mali ang paraan ng pagkain nito. Ang problema ay nasa mga oxalate, mga natural na compound sa spinach na kumakapit sa calcium. Sa mga mas batang nasa hustong gulang, ang mga bato ay mahusay na nag-aalis ng mga oxalate. Subalit habang tayo ay tumatanda, humihina ang paggana ng bato, nagiging mas matigas ang mga daluyan ng dugo, at maraming nakatatanda ang nagsisimulang uminom ng calcium o vitamin D supplements. Kapag nagkataon, ang mga salik na ito ay maaaring magsama-sama sa oxalate at calcium upang bumuo ng maliliit na calcium oxalate crystals sa daluyan ng dugo. Sa paglipas ng panahon, ang mga kristal na ito ay maaaring makaipon at magpapaliit sa maliliit na arterya na naghahatid ng dugo sa utak
parang buhangin na bumabara sa isang manipis na tubo. Habang humihina ang daloy ng dugo at bumababa ang paghahatid ng oxygen, kahit isang maliit na clot ay maaaring maging sanhi ng isang silent stroke na madalas na nangyayari sa magdamag ng walang babala. Hindi nangangahulugang hindi malusog ang spinach. Ibig sabihin nito, iba na ang proseso ng katawan dito pagkatapos ng 6 na po. Upang mabawasan ang panganib, pinakamabuting kainin ang spinach sa mas maagang oras ng araw sa almusal o tanghalian kapag ang iyong metabolismo at sirkulasyon ay mas aktibo. Iwasan ang regular na pagsasabay ng spinach sa calcium o vitamin D supplements at magpakonsulta sa iyong doktor kung mayroon kang problema sa bato o cardiovascular. Ang spinach ay nananatiling isang nutritional powerhouse. Ngunit pagkatapos ng 6 na po, mayroon na itong mga patakaran. Igalang ang mga patakarang iyon at mapoprotektahan nito ang iyong kalusugan. Baliwalain mo ang mga ito at maaari itong tahimik na lumaban sa iyong utak habang ikaw ay natutulog. Kung napanood mo pa rin to at nakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, comment mo lang sa baba ang number 2 para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, sana isubscribe mo na at i-on ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng mga susunod pang videos. Ang suporta mo ang nagpapatuloy sa amin para makagawa ng dekalidad na content na makakatulong sa iyo. Now, tuloy na tayo sa susunod. Number 3, broccoli. Sa loob ng mga dekada, ang broccoli ay pinuri bilang isa sa pinakamagandang gulay para sa kalusugan ng puso. Ito ay mayaman sa fiber, antioxidants, at mga mahahalagang bitamina na sumusuporta sa ating immunity at haba ng buhay. Ngunit pagkatapos ng edad 6 na po, ang broccoli ay maaaring tahimik na maging mapanganib. Hindi dahil sa gulay mismo, kundi dahil sa kung paano ito nakikisalamuha sa mga karaniwang gamot. Ang pangunahing alalahanin ay ang vitamin K, isang nutrient na may mahalagang papel sa pamumuo ng dugo. Sa mga mas batang nasa hustong gulang, ito ay kapaki-pakinabang. Gayunpaman, para sa mga nakatatanda na umiinom ng mga pangpanipis ng dugo tulad ng warfarin, Plavix o maging pang-araw-araw na aspirin, ang mataas o nagbabagong intake ng vitamin K ay maaaring makasagabal sa epekto ng mga gamot na ito. Ang panghihimasok na iyon ay maaaring gawing masyadong makapal o masyadong manipis ang dugo, na nagpapabago sa delikadong balanse na tumutulong upang maiwasan ang stroke at mga pangyayaring may kinalaman sa puso. Ang tunay na panganib ay nasa kawalan ng pagkakapare-pareho. Ang pagkain ng malaking halaga ng broccoli sa isang linggo at napakaliit sa susunod ay maaaring tahimik na makagambala sa bisa ng gamot. Maaaring pakiramdam mo ay maayos ka hanggang sa biglang tumaas ang iyong presyon ng dugo o ang iyong dugo ay maging masyadong manipis upang mamuo ng maayos. Upang manatiling ligtas, panatilihin ang steady na pagkonsumo ng broccoli imbis na labis-labis. Hindi mo kailangang tuluyang iwasan ito. Iwasan lamang ang biglaan at malaking pagbabago sa dami ng iyong kinakain at laging ipaalam sa iyong doktor ang iyong regular na dieta upang maayos na maiakma ang iyong mga gamot. Ang broccoli ay maaari pa ring magprotekta sa iyong puso at utak. Ngunit pagkatapos ng 6 na po, kailangan itong kainin ng may balanse at kamalayan. Ang pagkakapare-pareho, hindi ang pagbabawal, ang siyang magpapanatiling matatag at malakas ang iyong sirkulasyon at kinabukasan. Number 4. Lettuce. Para sa maraming nakatatanda, ang magaan na salad sa hapunan ay tila isang perpektong malusog na pagpipilian. Mababa sa calories, madaling tunawin at hindi mabigat sa puso. Ngunit kakaunti lamang ang nakakaalam na ang pagkain ng lettuce sa gabi ay maaaring tahimik na magpapataas sa tsansa ng stroke sa magdamag. Ito ang dahilan. Ang lettuce ay kumikilos bilang isang mahinang natural diuretic na nangangahulugang nakakasigla ito sa katawan upang maglabas ng mas maraming tubig. Sa mga mas batang nasa hustong gulang, ang epektong iyon ay karaniwang hindi mahalaga. Ngunit pagkatapos ng edad 6 na po, ang paggana ng bato ay tumitindi at humihina. Ang mga daluyan ng dugo ay nagiging hindi gaanong nababaluktot at ang mga senyales ng pagkauhaw ay hindi na gaanong malakas.
maaaring hindi mo maramdaman ng dehydrasyon. Ngunit habang ikaw ay natutulog, ang iyong dugo ay maaaring maging mas siksik at mas malapot. Ang mas malapot na dugo ay mas mabagal dumaloy sa mga tumatandang arterya na maaaring magpadali sa pagbuo ng maliliit na clot, lalo na sa mga taong umiinom din ng gamot sa presyon ng dugo o niresetang diuretics. Ang panganib ay hindi sa lettuce mismo. Ito ay sa timing kasama ang kung paano hinahawakan ng mas matandang katawan ang balanse ng tubig sa magdamag. Ang solusyon ay hindi ang iwasan ang mga salad, kundi ang pag-time sa mga ito ng mas maayos. Tangkilikin ang lettuce sa tanghalian o sa mas maagang oras ng araw kung kailan natural na mas malakas ang hydration at sirkulasyon. Kung kakain ka man ng mga dahong gulay sa gabi, uminom ng isang maliit na basong tubig sa iyong hapunan upang makatulong sa patuloy na daloy ng dugo habang ikaw ay natutulog. Ang lettuce ay maaari pa ring sumuporta sa kalusugan ng puso at pagtunaw, ngunit pagkatapos ng 6 na po, mahalaga ang oras. Kapag kinain sa maling oras, maaari itong tahimik na magpahirap sa sirkulasyon sa magdamag. Kapag kinain sa tamang paraan, nananatili itong isang presko at magaan na kalyado tulad ng nararapat sa kanya. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng 0 para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Number 5. Onions. Ang sibuyas ay puno ng antioxidants at mga compound na sumusuporta sa puso. Ito ay maaaring makatulong labanan ang pamamaga, suportahan ang sirkulasyon, at maaaring mag-ambag pa sa mas malusog na antas ng kolesterol. Ngunit para sa mga nakatatanda na lampas 60 taong gulang, lalo na ang mga umiinom ng gamot sa presyo ng dugo upang panipis nito, ang sibuyas ay maaaring tahimik na maging sanhi ng mga problema kung kakainin sa malalaking dami o sa maling oras ng araw. Ang isang pangunahing dahilan ay ang quercetin, isang natural na compound ng halaman na makikita sa sibuyas. Ang quercetin ay maaaring makatulong na magpahinga at magpaluwag ng mga daluyan ng dugo, na siyang maaaring magpababa ng presyon ng dugo. Iyon ay nakakatulong sa moderasyon. Ngunit kung ikaw ay umiinom na ng mga niresetang gamot na nagpapababa ng presyon ng dugo o mga gamot na nakakaapekto sa sirkulasyon, ang pagdaragdag ng malalaking halaga ng sibuyas sa itaas ng epektong iyon ay maaaring magpababa ng labis sa presyon ng dugo. Para sa mga nakatatanda, ang mababang presyon ng dugo ay maaaring mga hulugan ng pinababang paghahatid ng oxygen sa utak na nagdudulot ng pagkahilo, pagkapagod, panghihina o kahit pagkalito. At sa gabi, kapag natural na bumababa ang hydration at humihina ang sirkulasyon, ang kombinasyong iyon ay maaaring maging mas mapanganib na naghahanda ng yugto para sa isang pagkahilo o, sa mga mas mahihinang individual, isang bahagyang parang stroke na pangyayari. Ang layunin ay hindi ang matakot sa sibuyas, kundi ang gamitin ang mga ito ng may balanse. Ituring ang sibuyas bilang pampasarap ng pagkain, hindi bilang pangunahing putahe. Piliin ang mga lutong sibuyas ng mas madalas kaysa sa hilaw dahil ang init ay nakakabawas sa kanilang intensity at mas madali ito sa digestive system. Iwasan ang mga mabibigat na pagkain na maraming sibuyas sa gabi at panatilihin ang maayos na hydration sa buong araw. Kung ikaw ay umiinom ng gamot para sa presyon ng dugo o sirkulasyon, mabuting banggitin sa iyong doktor ang iyong karaniwang pagkonsumo ng sibuyas. Ang maliliit na pag-aayos ay maaaring magkaroon ng malaking epekto. Ang sibuyas ay nananatiling isang makapangyarihang bahagi ng isang malusog na dieta. Pagkatapos ng 6 na po, ang mga ito ay pinakamainam na gumana sa pagkakapari-pareho at moderasyon. Ang kaunti ay maaaring magdagdag ng proteksyon. Ang sobra sa maling oras ay maaaring tahimik na magpahirap sa iyong utak at sirkulasyon. Number 6. Mais. Para sa maraming nakatatanda, ang mais ay parang isang pagkaing nagbibigay kasiyahan. Mais na nakakabit sa cob, isang mainit na mangkok ng giniling na mais, o isang kutsara ng sopas ng mais. Ito ay pamilyar, nakakabusog,
at tila walang pinsala. Ngunit ito ang katotohanang hindi napapansin ng karamihan. Sa nutritional aspect, ang mais ay kumikilos parang starch kaysa gulay. At pagkatapos ng edad 60, ang kaibahan na iyon ay mahalaga. Kapag kumain ka ng mais, ang iyong katawan ay maaaring mabilis itong hatiin upang maging glucose na nagdudulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar. Kadalasan ay katulad ng nangyayari pagkatapos kumain ng mga refined starches tulad ng puting tinapay. Para sa mga nakatatanda na may mas mabagal na insulin response, may pre-diabetes, diabetes o mahinang sirkulasyon, ang pagbabago-bago sa blood sugar na iyon ay maaaring tahimik na magdagdag ng pahirap sa puso at magpataas ng tsansa ng stroke. Ito ang chain reaction. Isang mabilis na pagtaas ng asukal na sinusundan ng pagbaba ay maaaring mag-trigger ng stress hormones tulad ng cortisol at adrenaline. Ang mga hormone na iyon ay nagpapakipot ng mga daluyan ng dugo, nagpapataas ng presyon ng dugo, at maaaring mag-ambag sa mas malapot at mabagal na daloy ng dugo, lalo na sa magdamag kapag hindi ka gaanong aktibo at mas madaling kapitan ng bahagyang dehydration. Ang kombinasyong iyon ay maaaring lumikha ng mas mainam na kapaligiran para sa pagbuo ng maliliit na clot. Ang solusyon ay hindi ang ipagbawal ang mais magpakailanman, kundi ang kumain nito ng mas matalino. Iwasan ang mais sa dakong huli ng gabi kapag ang iyong katawan ay natural na hindi gaanong aktibo at bumababat ang hydration. Isabay ang mais sa protina o malulusog na taba tulad ng itlog, beans, avocado o Greek yogurt upang pabagalin ang pag-absorb ng asukal at mapanatili ang enerhiya. Ituring ang mais bilang paminsan-minsang side dish, hindi bilang pang-araw-araw na pagkain. Piliin ang buong sariwang mais ng mas madalas kaysa sa mga processed forms tulad ng cornflakes o cornmeal, na mas mabilis matunaw at maaaring magpataas ng blood sugar ng mas mabilis. Ang mais ay maaaring malasa at matamis, ngunit pagkatapos ng 60, iba na ang paghawak ng iyong katawan dito. Sa tamang timing at balanse, maaari mo pa ring tamasahin ito, ngunit hindi ganoon kadalas at hindi sa dakong huli ng araw. Pagkatapos marinig ang tungkol sa 6 na gulay at ang kanilang mga nakatagong panganib, normal lamang na magulat at maaari ring magkaroon ng bahagyang pag-aalala. Sa buong buhay natin, sinabihan tayo na ang mga gulay ay palaging ligtas, at para sa karamihan ng mga tao, ito nga ay totoo. Ngunit pagkatapos ng 60, nagbabago ang iyong katawan. Ang mga bato ay mas mabagal mag-filter. Ang mga daluyan ng dugo ay nagiging mas marupok. Nagbabago ang pangangailangan sa hidrasyon. Ang mga gamot ay naging bahagi na ng kwento. Kaya, hindi lamang ito tungkol sa kung ano ang iyong kinakain ngayon. Ito rin ay tungkol sa kung kailan mo ito kinakain, gaano karami ang iyong kinakain, at kung ano ang iyong kasabay na iniinom. Ang isang salad sa tanghalian ay maaaring magbigay sa iyo ng lakas, ngunit ang parehong salad sa dakong huli ng gabi ay maaaring hindi magdulot ng parehong epekto. Ang sibuyas sa pagkain ay maaaring sumuporta sa kalusugan ng puso, ngunit ang mga concentrated supplements na isinabay sa mga pangpanipis ng dugo ay maaaring maging mapanganib para sa ilang tao. Ang mga tunay na kasangkapan sa mahabang buhay ay simple ngunit makapangyarihan. Timing, balanse, at kamalayan. At heto ang pinakamagandang bahagi. Habang mas nauunawaan mo ang iyong katawan, mas marami kang kontrol. Ang maliliit na pagbabago tulad ng pag-inom ng tubig ng palagian, paglipat ng ilang pagkain sa mas maagang oras ng araw, at pagiging maingat sa mga interaksyon ng gamot ay makatutulong sa iyo upang patuloy na masiyahan sa mga pagkaing mahal mo nang hindi nabubuhay sa takot. Sapagkat ang kamalayan ay hindi paghihigpit. Ito ay kalayaan. Ang video na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi kapalit ng profesional na medikal na payo. Ang kalagayan ng kalusugan ng bawat nakatatanda ay natatangi, lalo na kung umiinom ka ng mga niresetang gamot o mayroong mga malulubhang karamdaman. Laging kumonsulta sa iyong doktor o tagapangalaga ng kalusugan bago gumawa ng malalaking pagbabago sa dieta o mag-adjust ng mga supplements.
Ngayon ay tinalakay natin ang 6 na karaniwang gulay na maaaring maging sanhi ng mga problema sa ilang mga nakatatanda kapag mali ang paraan ng pagkain. Ngunit tandaan, ang mga pagkain ito ay hindi iyong mga kaaway. Sa tamang timing, moderasyon, hydration at kamalayan sa gamot, marami sa mga ito ay maaari pa ring magprotekta sa iyong utak at magpalakas ng iyong katawan. Tandaan ito, ang pagtanda ay hindi kailangang mga hulugan ng paghina. Sa tamang pang-araw-araw na gawi, maaari kang magising sa bawat umaga na pakiramdam ay mas malakas. Ang pagpili ay nasa iyo. Magkaroon ng isang mapagpalang araw. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.